Jack Mabat ang buong kupunan ng Smart Omega. Diretso na kagad tayo para sa drafting phase. Game number 2. Match point na ang Smart Omega. And ang katanungan kasi dito, yung respeto, ayan na nga, may respeto. Pero kasi sila gumamit nung una dito sa isang league. And Totoo ayaw naman naman. din nila makalaban ng isang league, lalo na sa kamay ni Kyle TZ. Na nirarank nga, di ba? As Even first. ni Carl TZ, first nga sa kanyang listahan. Pero knowing na ang Falcons AP brand, they've been on a roll. Kumbaga, ini-stop ni Chakno on their trunks yung pag-roll na yun di ba? Parang sabi niya hanggang dyan na lang muna. Diba? Yung smooth or seemingly smooth na ride ngayon ng Falcons AP brand. Pero, kasi Burrito, unang araw pa lang what's your naman nila command? ngayong season. Oo nga. Diba? At medyo may pagkapaka-pa. Pero, eto muna. Ang isa sa titingnan natin na ipaprioritize dito ng Falcons AP brand. Ay! Zas! Zaspik. Kaya pala binan yung Linglin. Oh, tsaka tsaka inalis din yung sushi. Tsaka Kasi illusion. normally, nakikita natin no sa mga dumaang nagdaang tournaments, talaga Zask and Zushin ang nagpapalitan. 'Di ba? So ngayon, may Zask. Ano kaya ang kukunin dito? Roger plus Edit ata ito. Okay, Roger. Roger? Andito na. So pwede ang Edit. Tara. Pero Ruby. Ruby. Okay, So, yung pagkaban kanina sa Ruby, so somewhat na parang nakikita ng side ng Smart Omega na parang pagkakataon natin na kukunin ito. Pero at the same time kasi with the addition of Zas kasi dito for Falcons AB brand, tama ka, na normal nakikita natin Zushin Zas. Pero ngayon sa pagkakataon nito, ano ba yung isa sa key advantage ng isang Zas? Diba? Nakita natin, a great example from Team Liquid PH kanina, diba? Ang dami niyang chances na sabihin natin makasurvive at magbigay ng dami siya not really necessarily putting himself on the side ng danger. Mali pala ako kanina kasi nakaban pala yung Edit, kaya pala Ruby din ang kinuha nila dito. Pero gusto ko yung sinasabi mo na about dito sa isang Zask. Samahan mo pa ng Terizla plus yung pick-off capability ng isang Hayabusa na mapupunta ngayon kay Kyle TZ from Falcons AP brand. Ngayon naman, ano magiging hero dito na kukunin ng Smart Omega? Pwede sila actually tumingin sa isang Valentina kung gusto nilang umagaw din ng penalty zone or even di Nolan. Ay, naglabas kagad sila dito ng jungle. Okay, so tama tayo na flex somewhat ang tong Roger for Smart Omega. So understandable dito na tatapatan pa rin nila na may kabilisan din assassin here for Andor yung isang Hayabusa. So they need to find a way nga lang syempre to reach the Zas if ever then onto the backside. Pero looking forward to the 4th and 5th ban for both Smart Omega and for Falcons AP brand. Speak of ban, it's going to be a Tigreal. Oo, Natatanggalin. mahirap kasi kalaban yung Tigreal eh. And yung lineup kasi nila dito, parang may tendency ding magkumpulan. Kasi nga naman, di ba, pag nakakuha ng I'm Offended, itong Ruby, may pag-go talaga na gagawin. Oo. And ayaw mo kasi na ma-force ka pa kumuha ng Purify, di ba? So, Moss ka ba nga alisin? Same with the Jawhead. Ngayon, magiging final ban. Wala pa rin Mage, wala pang Roam na pwedeng kumuha dito sa isang Hayabusa or kung gusto nila i-flex itong Ruby, pwede rin naman. Pwede rin. For Smart Omega, parang wala pang necessary na pwede natin masabi na ang Ruby onto the XP lang to. Yup. Ang Ruby onto the roam. So, we're quite light pa sa ngayon. Pero ngayon, sa pagtanggal ng Vexana, mas nililimit nila yung ginawa kanina din syempre. Dito ng Smart Omega, especially with the Eternal Guard. Timing is everything, but Aurora nga pala. Oo nga, isa rin sa mga umaangat. No? Day number 1, napakaraming beses natin nakita. Kahapon yon, napakaraming nating beses nakita ang Aurora na naglaro at napagana ng ilan. Pero ngayon ay ang Smart Omega ang masusubok. At kumuha na rin sila dito ng isang Claude. Ano ang magiging final pick? Ano ang hero ni Ogwen? Ano nga ba ang mga available? Gusto ko yun na medyo napa-double take sa camera si Super Marco pagka-pick ng Moskov, diba? Sakto. Diba? Ayan na. Wait Naku po. lang. Saglit. Naalala ko, sabi ni Coach Daki kanina. Kanina lang, post ha? Actually, kagabi ata or kanina, yung post niya.
yung mga lason daw, tatanggalin niya. Tinag niya pa si Coach Lembot doon. Tatanggalin daw niya yung mga lason, pero hindi pala. Acknowledge. Hindi pala. Kukunin pala nila. Itong high-loss na ito. Sila pala mismo yung pwedeng manlason dito sa Smart Omega. And right now, for Smart Omega, ang isa sa hindi natin madalas nakita pa simula yesterday. Wow, kala mo ang dami ng araw, eh, no? Okay. The X-Morg for Smart Omega na malamang mapupunta sa kamay ni Ryota. Ryota yan. Again, magandang matchup ang ating makikita. Teresla and the X-Borg. Pwedeng i-argue ito, no, na kaya-kaya namang basagin yung Firaga armor ng mga hampas maso dito ni, ni Teresla. Pero, ang mahirap kasi yan, right after nun, yung sunog, yung pokes, diba? Tapos true damage pa yun. Yun yung isa sa kailangan na maging answer, magkaroon ng answer agad rather dito ang Falcon sa AP Bren. Kasi guys, it really depends on how you see it and how you look at it. So sa angle ng Smart Omega, syempre may kalamangan sila, especially with the sunog. Lasso nila yun The true damage, kumbaga. Pero for the side of Falcon sa AP Bren, their mission to shut down that export is to delete or eliminate the Firaga armor. So, depende talaga yan on how will you look. Pero ito yung titignan natin. Grabe naman. Muntik na magka-first blood agad, Burrito. Napuruhan kagad doon. Tsaka, nakikita kasi natin yung lineup dito ng Smart Omega. Pasma build May init lamig sila dito Si Okir at si Atoy R. The Pasma lineup na hinahatid ngayon ng Smart Omega. Init at lamig. Init at lamig. Si Ogwet. Ay, medyo sasabi dito Smart Omega, parang maaga pa lang, kailangan ipakita na natin Chakno tapang natin. Okay. Lalo na yung hero niya, matapang din talaga, di ba? Sakto pa rin Captain Hook pa rin. Kasi nangahatak pa rin yung Ruby Ay, oo nga, no. The Captain Hook, ladies and gentlemen. Jack Mamba, nagpapakita na naman ng mga hooks. Ayun Kung kanina tayo Franco, ngayon naman, Ruby. Ito na yung isa sa pinakakailangan natin bantayan, yung mga surprise na I'm offended, don't run walking. Kumo-combo din to Oo, ang tagal din ang hold dyan, mahirap yun. I'm offended, don't run Wolf King. Tapos hindi lang yun, kasi may damage din talaga yung hero na yan. No? Pero siguro naging call na lang dito ng Padron sa APM. Dahil nga dito sa lineup nila na medyo hirap doon sa mga crowd control. Purify na lang tayo. Dalawang hero sa kanila naka-purify. Si Pio at si Super Marco. Tapos si Ogwen, parang extra heal tayo dito. Healing lang. Paglagay natin ng Glorious Pathway, may heal pa tayo. Oo nga. Ay, tandaan nyo, yung Revitalist, nabibit-bit na yan. Nabibit-bit sa katawan yan di ba? Oo, yun yung gusto mangyari later on ni Ogwen. Medyo napanood natin kapon yan. Very familiar. At yung bakit nga ba familiar, syempre ngayon naglalaro din yung gumamit ng Hylos yesterday. Si Chuck, no? And ngayon, may hatakan doon sa unang third ng laban na ito. Again, Atoy R at si Ogwen, nakasilip din. May idea ang magkabilang player na ito. Kung saan manggagaling. Flap easy, nakasilip din. Level 4 na. Level 4 lang, Okay. Abang lang yan. Pwede na sila dito umatake. Katulad nga ng sinasabi ko sa'yo, dinamay pa pati yung spawn. Pero okay nga lang din dahil yung Falcon City Bren, gagawin nilang go signal yan para umengage into a fight. Flap easy with a penalty zone. Isang tatamaan pero makakatakas pa rin naman. Flicker exhausted for both Ryota and Flap easy. Habang yung Turtle magpapabalik-balik lang muna sa kanyang pit. Yeah, may mga ultimates na nagamit. Even yung mga spells ay nagamit din. Purify, yung Revitalize, and yung Flicker from Sa Flap. gilid! Doon pala bumiktima ang mga members din ng Smart Omega. Habang nagkakagulo-gulo sila, makakasurvive pa rin doon si Okiro with the passive. Habang dalawa rin naman ang tatanggalin nila in addition to what they did to Few and Smart Omega in an instant. 3 kills plus a turtle. Napakagandang simula nito para sa bagong barangay. Ay. Smart Omega nakakalamang against Falcons AP Blend. Dito ako surprise Jome and the Super Marco. Pero mamaya na kasi si Andorio. Pa-action talaga si Andorio. Sabi ng Andorio, wait lang. Wait lang, kasama. Puritz. Huwag mo na magsalita. Aatake na naman ako. Mamaya mo na explain. Mamaya na kayo mag-explain. Kasi kita mo non-stop action for Smart Omega. Pero going back. Going back dun sa gusto kong sabihin.
Again, early game ang galawan ng isang Roger, habang late game naman para kay Super Marco. So, ang goal lang dito ng Falcons AP Bren, i-prolong yung mga game, i-prolong yung team fight hanggang sa dumating yung punto ng mga 3-core item na si Super Marco at makalabal na Papalag katulong eh. nila. Di ba? Oo. And for Smart Omega naman, yun yung kabaliktaran. The opposite naman. They want the early game at napapanindigan naman nila. That's a great start. A huge head start nga for me. Yep. Kasi diba 3 kills sila ni instant. Tapos, nakikita natin ngayon na yung aggressiveness na meron si Chakno na i-equate nila onto something great, which is a kill na bibigay pa dito kay Andoryu, kay Okir. Habang dito nilatag ng alang din ng Glorious Pathway. Okir is the target. At ngayon, magsasaksi doon sila Fuse sa pag-takedown sa kanya. Habang Flapeezy going for the follow-up. Bumalik ng alang din doon si Flapeezy. Grabe naman yung Ugi. Shadow kill na yun. Sumusunod. Pero humahagod ang alang din ng mga espada dito ni Andoryu. There's going to be the fracture. Babalik dito kay Flapeezy. Magtatag din si Chakno. At si Ryota nasusunod ng alang din dito. With the last insanity. Flapeezy is down. Chakno magiging sakripisyo. Pero hindi pa yata sila tapos dito, Burrito. Hindi pa tapos. Apoy R ay narito rin. Again, nakita natin. Ang dami mga crucial moments doon. Yung galaw ni Chakno, aka Captain Hook. Napakaganda na nagiging performance niya. Pero bakit si AP Bren? Hindi tayo sanay na nakikita na sa ganitong sitwasyon ang mga bees. Ibang klase ngayon yung sabihin natin bagong barangay talaga. Iba talaga. Pinapanindigan nila. It's a newer version for Smart Omega. At Ay, ngayon may alam isa na naman. naman ma-attack. Akala natin si Kyle parang papasok tapos retrieve. Kaso nakaabang lang din si Chakno. Alam niya eh. Alam niya dun sa may shadow na yun ay may Oo. pupunta talagang ninja. Walang iba kundi si Kyle TZ. Parang ano eh, sabi niya, lapit ka ako, sige. Hinok na naman dito ni Chakno. Pero kung papansinin natin, again, ang maganda dito, hindi pa nati-take down itong si Jom. Wala man siyang contribution sa ngayon Medyo ngiti-ngiti lang ang contribution niya. Pero Mas grabe yun. ang importante dito, even Super Mario, ang Oo. importante, walang namamatay sa kanilang dalawa. Oo, mapapangiti ka talaga kapag yung mga secret weapon yun, hindi pa masyado nare-reveal. Oo. Diba? Pero ngayon, si Chaco, ang ginagawa kasi nila dito, kahit may nightmare spawn pa lang yan, ini-eliminate na nila na mabilisan din. Oo nga. Diba? Para kahit pa paano marating nila yung positioning nila. Very crucial to sa may mga mid-push natin sa LNR. Pero pagdating sa bot side, eto sabi mo, ngumingiti pala Ayan sila. na yung ngiti. Ngingiti ka pa ba kapag may 4 na miyembro na Smart Okay. Omega ang nag-aabang? Yung ngiti para mapapalit. Hunter si Nurse! Nandun sa pinakagilid, nilatag ng alam din ng carpet. Susunod nga ba ang members of Falcon sa AP Bren? Mukhang hindi na muna sa ngayon. Okay, kalma muna. Atoy Ars to the rescue na rin. Flap TC sumilip din. Andoryu, available na actually yung Hypnosis niya. Same way that Hunter Strike if not mistaken. Pero ang Smart Omega nagsama-sama. Grabe naman to. Ari, 1v1. Ang sakit naman ng normalan. Sabi ni John, papalag naman eh. Papalag Sige. naman eh. Bossing, sige. Kaso, mataan niya parang, wait lang, may Ogwen ka pala dyan. Parang lugi yata ako Parang nakakaramdam ako Parang plano mo talaga yun Oo, may something na naman. Again, Falcon sa AP Bren and Smart Omega. Ngayon ay lamang ng 2,000 ang bagong barangay. Pero ngayon, final turtle ng laban na ito. Mamamayaan si Job sa itaas. Medyo tahimik ang mga pangyayari. Pero dito, hindi na nga yata magiging tahimik ang buhay din ni Chakno. Sabi na try na nga lang din. Mataan dito ni Flapeezy. Hakatakin. Nandyan yung Ayma Pwede with the Dome. Naka-Bobski nga pa si Super Marco. Go doon sa pinakalikod. With a blazing door at Chakno. Ay matotor down niya. Habang si Flapeezy naman ngayon ay makakahawak na ng turtle. But on the other hand, kita mo naman for Smart Omega, ang push muna tayo ng lane kung hindi tayo nakakuha ng objective doon na turtle. Ay, hindi ka pa matunaw doon. Andoryu ay tumatakbo. 2 members from Falcon sa APB na humahabol sa kanila. Pero nakalimutan nila si Jome, si Big J, doon sa may bandang itaas. At kailangan nilang rumisponde, kundi mababasag yung Torre na yan. Grabe si Jome, no? Just owning every lane na mapuntahan niya. Ngayon, mapapansin natin for Smart Omega, hindi pa sobrang lumolobo yung network lead na meron sila.
Pero nandun yung ramdam mo na parang may advantage sila sa game number 2 natin sa ngayon. Oo nga eh. Tsaka ang dami mo kasi i-expect eh, no? Dito sa lineup ng Smart Omega. Nandito na siya agad. Ano eh, iba-iba yung galaw eh. Kung for example si Ukir, may mga counter engagement sila na pwedeng antayin. Chakno with yung mga captain hooks niya, di ba? And yun yung mga punto sa fantasy game na kailangan nilang maging aware, di ba? And lalo na, itong si Owen, parang hindi na siya sinasakto eh. Kanina, ayos lang kasi masyado makulat ang sakit. Pero with the damage na meron ngayon ng Smart Omega, kahit siya yung humarap, pwede siya i-take down eh. Okay lang, wala nang kailangan i-please dito ang Smart Omega. Kumbaga, pero si Super Marco, medyo maaga yung Blazing Duet niya doon, pero medyo maiipit ang alam din doon si Okir. Na ngayon Buhay hindi pa! pa rin naman mapaproke yung kanyang passive, pero si Ogwen ang babalikan doon na Smart Omega. And that will be it. Papasok man dito si Khaleesi. Si Joe, medyo napalalim. Nakuha lahat ng damage ng Falcon Navy, Bren. Buhay pa rin. 2-for-1 na naging palitan doon. What a crucial Ugi Shadow kill from Kyle TZ. Na-survive pa ni Flap yung tikan ng pagkakamatay doon. But still, mahahawakan muli nila yung yung bottom lane. Mapoprotektahan. Ibang klase talaga gumalaw itong dalawang team na to. Grabe no, yung akala mo biglang lamang na isa, pero gumawa ng trade din. And as so far, for Smart Omega, isa pa lang naman yung nababasag din nilang Torre dito. And that's onto the top lane ng Falcons AP Brand. Pero eto na naman, tayo sa isa na namang Lord para sa game number 2. First Lord. Pero mukhang maagang tatao mga members dito. Inaabangan niya doon. Alam niya na nag-clear itong si Super Marco. Dito ba dadaan, sabi niya? Okay. Nakikiramdam lang ang Smart Omega dito. Hinahanap din siya, oh. Hinahanap siya nila Kyle. Naghahanapan. Pero pababa kay Jome, medyo dangerous situation yan para kay Jome if ever. Kasi may ultimate dito si Kyle TZ. Pero eto muna, babalik muli tayo sa isa sa goal nila eventually. Taking down the Lord dito, Burrito. Okay, ako natatakot na kay Andorio dito. Okay, nagdesisyon na siya na umalis. Kuha mo na ng purple buff. Lumalakas ang sintig ng mga aking puso dito, Burrito, ah. Okay, Super Marco. Tamang clear lang muna siya at manage ng wave dun sa gitna. Si Flap TZ. Doon lang eh, no? Ako, ito atagol nila. Nakita, ay, hindi. Sabi ni Ando, wait lang. May torre pa. Clear muna. Push natin yung wave natin dito sa may bandang baba habang yung Lord sure na papaikot-ikutin muna nila to. Ito, nagsimula 10 minutes. Nagsimula yung Timer. Lord dance natin. Okay. Again, lahat na nga ginawa ni Moon nun eh. Pinasakit na yung damage yan. Hindi na pinapalabas yung Lord. Pero may dance pa rin talaga nagaganap. Okay, Phantom Safety Bread. 5 on 5. Pwede ata sila dito ha. Paparating na rin si Super Marco sa pinakagilid. Kaso, naramdaman niya. Nice latag of BMI na nga lang din doon, Burrito. Nakita ko yung parang inaantay mo rin eh. Inaantay mo rin eh. Buti na lang, hindi tumiredyo talaga din si Super Marco. Again, bulletproof Marco ang ating pinag-uusapan. Jack Mamba, Hatfield na rin. Available na yung kanyang immortality. 12 minutes, Burrito. 12 minutes. Gagawin ba niya? Pag binitawan niya ng na-reset yan, magiging luminous yan. Oo, pwede na. Ayan na. Ay, hindi. Hindi. Ayaw Ayaw ni Ryota. Ayaw gawing level 2. Ayaw gawing luminous Lord. Okay. Sabi nila, Marco, habang wala pa, do your thing. Do your thing dyan sa may bandang top. Pero natatawa-tawa na nga lang din doon. Eto, medyo... Ayaw pa rin i-reset. Ayaw bigyan ng space yung Lord. Ayan na. Pero si Super Marco, nakita nila dun sa may top lane ha. Pwedeng go signal ito para sa Smart Omega. 4v5 to. Wait lang. Ang ganda ng positioning din dito ni Andorio if ever ah. Di nagtantan si Marco doon sa top lane. Pero hindi pa nagre-react sa ngayon ng Smart Omega. Ay, sakit. Flap TZ medyo nasaktan na nga lang din doon. Pumasok agad dito si Kyle TZ with the Ugi Shadow Kill. Nakaabang ang mga members ng Smart Omega. This might be a go. Alam nilang mga ultimate ngayon ng Hayabusa. Pero medyo nagdadalawang isip na nararamdaman nila there's something missing. There's someone missing. May nawawala talaga si Blue Bulletproof Marco ay nandun. Pero magugo ata ang Smart Omega. 4v5 daw kasi ang laban. Bukos ang akal ata nila itong Lord na to ha. Ito na, ang pinaka-ultimate Lord fight na makukuha pa rin ni KTZ habang sama-sama pa rin naman sa susugod. Sakto pa yung tagapagligtas sila dito na si Super Marco with the Blazing Duet just getting those damages. Going for the shutdown. Napa si Job gumagapang dito, kumakalmot. Pero mukhang mapapatras na nga lang din siya.
Grabe, ang dami mga crucial moments dito. Halos critical. Lahat ng mga members ng Smart Omega, kailangan nila mag-TP out. Lord ay Grabe. nakuha. Grabe yung steal na yon. Panoorin natin sa Infinix Instant Replay. Saktong-sakto eh. Inabangan lang talaga. Right after ng penalty zone, nauga saglit dito ang Smart Omega. Pumasok itong si Kyle TZ with a contribution. Sanay na sanay sa ganitong klaseng sitwasyon ng Falcon sa EP Bren eh. Alam mo, hindi na mairarank yan ng first. Hindi yan mararank ng first. Kung wala-wala lang. Acknowledged eh. Acknowledge. Diba? At ngayon, nakikita natin na talagang tinatry nila yung best na ma-maximize itong Lord na ito. And imagine, nakaangat na rin lahat ngayon ng wave ko. Kanina halos walang basag na tore. Sa Smart Omega, ngayon may nag-aabang na Andoryo. Makikita ng mga Shuriken! Ay, nakita nung Nakita! Shuriken. Natapakan. Nakita. Buti na lang may shadow pang natitira para makataka si Kyle. Hindi yung mga game sense eh. Game sense yun. Grabe, ganun nila kakilala rin yung isa't isa. Parang na-review ko to nung pinanood natin sa game nila laban sa ganito yung mga tagwa ni Andoryo eh. Naaral ko to eh. Tsaka ako kasi gumagamit din ako niyan eh. And kung ako yung nasa sitwasyon niya, baka dito rin ako magtago. Abang din eh, di ba? Grabe yung heightened senses ngayon ng mga players natin. Pero in an instant, kung kanina Smart Omega yung sinasabi natin na grabe sila may hawak or may control, pag-apak ng 13:30, ayan, may specific time ng pagkakuha ng Lord. Biglang umiikot yung bola papunta sa side ng Falcon sa AP Brin. Oo nga eh. Tsaka, ito masasabi ko lang. Nung game number 1, si Captain Hook talaga yung nagbigay ng ilaw dun eh. Pero ngayon wala pa tayong nakikita na something na pasabog mula dito kay Captain Hook. Wala pa siyang Wala pa. makita ulit eh. Kasi kung mapapansin natin, laging may bodyguard or merong nakaantabay din dito na tahan si Ogwen kay Chakno eh. Si Master Ogwen, and he knows each and every nook and cranny na pwede pagtaguan talaga ng isang Ruby, pero nilatag nga natin dito ang Lord's Pathway. Aabante sila! Andoryo is down! Habang ang Falcon sa AP pa rin naabante, na doon ang magandang penalty zone na magagaling kay Flap Daisy. Okay naman fall with a double kill to Super Marco! At si Ay! Jom, tinipilit i-try yung best niya para ma-relieve yung pressure sa mid lane, pero siya yung i-relieve dito! Nila Kyle TZ! Naku, pwede ata tapusin ito. Nag-aantay na ng mga minions. Look at that high-level play from Jom. 15 seconds para sa kay Andoryo at Chak Mamba. Aabot nga ba sila? Si Atoy Arna lang natitira. Meron din naman siyang immortality. Pwede niya gamitin yung Lost Insanity para lang ipangharang. Pero sabi ni Paco Xavier, hindi. Timing. Unahin ka na namin! Ikaw na lang pala natitira. O sige, etong sayo! At nandito na nga lang din mga mga members sa Falcon Safety Bren. Naabot sila Andoryo at Shakno para dumepensa. At magtatagumpay naman sila na ma-prevent na matapos agad to ng Falcon Safety Bren. Wow! What was that? Si Jom, hinat niya yung mga lanes versus 4 members. Actually, 5 nga yun from Falcon Safety Bren. Hindi siya natakot. Kaso, dito nga lang medyo matatakot ang Smart Omega Burrito. Kasi, nakakuha na naman ng Lord. Okay. Tapos, nawala pa si Andoryo for ilang Ang seconds. problema, pabuhay na rin yung Lord. Ayan na nga, nabuhay na yung Lord. Ayan na. At kasama nila ito. Ito ay medyo makunat-kunat at masakit-sakit. 24 seconds para kay Andoryo. Pero with the kits na meron ang Smart Omega, ako naniniwala ako na may posibilidad pa na maklear nito. May posibilidad pa na mabawi. Pwede pa. Pero ang tanong, papayagan ba ng Falcons AP Bren? Walang flicker si Flap TZ. Walang mga surprise penalty zone. Sasalubong din natin yung araw. Nililiko. Nililiko lang niya, pero Okay. hindi Glorious Pathway. Pero nililigaw na nga lang din sila dito ng Falcon sa AB Bren. At habang tinatry nila yung best nila madepensahan, ito ang pinakabase nila. And nandiyan si Super Marco giving damage with the Blazing Duets. At mukhang ito na nga yung gusto nila maging call. Ang tapusin ng game number 1 na makukuha ng Falcons sa AB Bren. Game 2 win. Grabe! Napakatindi ng aksyon na ating nakita. That's going to be a game 2 for Falcons AB Bren. Win. Ang araw na ito na hindi tayo makakakita ng game number
3 for the second time in a row. Falcons AP Bren getting the victory. Ganon-ganon lang. Nagkaroon ng ability ang Falcons AP Buren to turn the tides against them and ensure that they extend this to a decider series. Okay, Ingan. Anong masasabi mo dun sa Interviewin matchup ka muna na yun? namin, Kasi boss. parang, Wait. okay. Anong masasabi mo dun sa matchup na yun? Because I feel like it was back and forth all throughout, di ba? Literal na back and forth, pero isa lang masasabi ko. Game number 3! Para ikaw. Gulat ako. Alam niyo na, Matik, laging magkakaroon ng intense matches dito sa MPL Philippines and that is gonna be leading towards a game number 3. MVP of that matchup is none other than Ogwen. Master Ogwen himself, ganda ng kanyang ipinakita with that high loss na kanyang pinick up kanina lang. Kasi parang very calculated. Hindi nagme-make sense yung una niyang galaw sa tingin ng ibang mga tao. But all of a sudden, nagkakaroon ng kills bigla. And yeah, this is what we have been talking about the past few series and even yesterday, that you wouldn't expect a high loss to set a place for your team because wala siyang crowd control aside dun sa tusok ng kanyang skills. But then, more than anything, the goal really is to be the sandbag. Kapag wala na and exhausted na lahat ng spells and skills ng inyong mga kalaban, that's the perfect timing for your team to go inside and ensure na wala na silang spells, wala na silang skills, wala na silang way to retaliate against the damage output that your team will be setting up. And I think nung early start ng matchup, OMG talaga yung nakalalamang. But then here in this second Lord, 13th minute mark, it was here that the side of Falcons AP Bren decided na, okay, tama na to, kaya na nating pumalag kasi si Super Marco may item na, si Kyle TZ has enough item build, and yung pagkakapasok ng Blazing Duet has always been crucial. That it makes the side of the barangay na mahirapan in terms of being able to set up plays for their team. Kasi aside from maganda yung pagkakapasok ng Blazing Duet, maganda din yung proc niya ng kanyang Purify. Hindi siya, kumbaga, kasi may ganun minsan, kakabahan ka na mapapakas ka agad ng Purify kahit hindi pa masyadong kailangan. But for Super Marco, he really is as cold as ice. He proved na kayang-kaya niyang makipagbalagbagan when the time calls for it. Which is why, kung babalikan natin, yung naging performance here in game number 2, it wasn't really total domination from the side of FCAP from the start. Again, binanggit na natin na they were patient enough when nagkaroon na sila ng item build na pumasok na lang. And it was Super Marco who has been, in a way, split pushing. Kasi si Kyle TZ, minamaximize niya yung damage output niya, especially because he has this War Cry, meaning every 3 basic attacks, magkakaroon siya ng additional damage output. So, kailangan niyang i-maximize yung damage na yon. But then still, props to OMG because sobrang crucial nung pagkakahatak niya Chaknu ng I Am Offended. I think it was at least 3 people from FCAP na laging nahuhuli. It's just that sobrang crucial din ng damage output na pinakita sa atin ni Super Marco, which is why it really translates here in the statistics that we have. Siya yung rich guy, siya din yung naging carry kasi all throughout the match, he was farming. But also, when he's done farming, kapag na-push na niya yung weak lane, na kanina kung babalikan natin nung second series, binanggit ito ng Team Liquid Philippines. This is what they are good at, lane management, wave management. The moment they are done pushing the waves that they need to push, that's the time na kailangan nilang mag-recalibrate as a team, kailangan nilang bumalik sa posisyon, kailangan nilang makipagpalagan kasi yun yung opportunity nila to win in a 5v5 matchup against their opponents. All throughout the match, this is really the composure that we want to see from FCAP after being able to bag multiple championships from multiple countries. And yung ganong kind of composure, yun yung nakita natin from them here in this game led by Master Ogwen na talaga nga namang siya talaga yan nagsusoak up ng damage output. Paulit-ulit nating binabanggit yon. But what better way to prove that than Master Ogwen using it? I mean, honestly, nasanay ang Falcons AP Bren na nagkakaroon sila ng sandamakmak na matches. In fact,
hindi ba sa loob ng Game isang 7. linggo, ilang best of 7 na yung nilaban nila? Parang 3 ata eh. Halos 3. Sanay na yan, kaya sabi nila, game 3 lang. Nako, been there, done that. Di na sila napapagod. In fact, nag-gym pa nga yan pagkatapos ng mga best of 7 nila eh. Ganon sila, ganon yung AP Brand, Falcons AP Brand ngayon. Alam nila paano gawin to. Their endurance is high. Kaya naman kahit gaano pa katagal yung mga Lord dances, in short, para sa mga viewers, sorry, pero mahaba mga Lord dance sa mga Pinoy talaga, sorry. Yeah, I mean, Auntie, how long has this game been? Halos ganun lang din eh. Siguro mga 14 minutes Average lang din yung tinagal ng 14 laban. minutes. It's been the average of everything that has happened all throughout this game. Kitang-kita mo din yung naging heals na bigay noong Hylos all throughout this matchup. 11-11 may have been a lucky number for Make a Falcons wish! AP Bren, and they have to make a wish now para makuha itong seryeng ito in general because we are going to be going into a game number 3. At syempre, bigla na naman sila. At syempre, paano ba yan?